Eto mga kapuso, sino po sa inyo ang takot makagat ng bubuyog? Wala naman yatang hindi, di ba? Pero ito daw sa isang farm sa Cavite State University, ang mga bubuyog hindi raw dapat katakutan. Bakit kaya? Eto alamin na po natin sa mainit na balita, hatid ni Katrina Son. Maliit, maitim at mabilis na naglalakad. Sa unang tingin, aakalain mong mga langgam lang ang mga insektong ito. Pero wag daw pakakampante dahil isa itong uri ng bubuyog, ang mga lukot o stingless bees. Yung stinger niya ay nakatago, so practically hindi siya ng sting, pero kaya niyang mangagat. Pero di na lang daw yan sa mga gubat makikita dahil inaalagaan at pinaparami na rin yan sa isang bee farm sa Cavite State University na may 100 ng colony. Dahil ang Indang, ang Cavite ay maraming forage, multi-cropping system siya, so mas magiging beneficial para sa ating mga mamamayan sa Cavite. Sa bawat colony raw, may aabot sa 10,000 na stingless bees at nakakakuha ng 1 hanggang 2 kilo na honey per harvest. Maraming health benefits sa tao pero dahil sa paiba-ibang panahon dulot ng climate change, pahirapan na raw ang pag-harvest. Climate change actually, isa sa major problem ng beekeeper. Umiinit, after a week, umuulan ulit. So practically, nasusugpo minsan yung flowering. So nahihirapan ng mga bees na kumuha ng nectar para iuwi sa bahay nila to produce honey. At dahil mainit ang panahon ngayon, kalimitan daw ay lumalayas o umaalis ang mga stingless bees sa kanilang mga colony. Kaya naman para maiwasan daw ito, inirerekomenda nila ang paglalagay ng shed tulad nga nito para maprotektahan ang mga stingless bees. Kung mapapabayaan daw ito, ay malaki ang magiging epekto nito sa atin. Kapag po nawala ang pollinators, ang bees po ay isa sa major pollinators, maaari pong bumaba ang yield ng ating mga fruits, vegetables, and important crops. Kaya naman mahalaga raw na huwag sirain o patayin ng mga bubuyog bagkus ay paramihin ito. Malaki rin daw ang may tutulong ng pag-aalaga ng iba't ibang klase ng mga halaman nang sa gayon ay may mapagkukunan sila ng pagkain. Isa itong advokasya ng artist na si Isay. Katunayan, isang sound art pa nga ang kanyang nalikha mula sa mga bubuyog. In general, yung mga tao po takot sila sa mga bubuyog kasi di naman tayo everyday nakaka-encounter. Pinaka-goal ko lang is to carve a space for people to listen to them. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.